the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Pwede ba ngayon umikot tayo lahat, magkamayan tayo? Come on, hanap kayo ng mga 25 na tao, and kamayan nyo yan. Come on, declare, sabihin nyo, the Lord will bless you this day. The Lord will speak to you. The Lord will anoint you. Bawat isa, kamayan po natin, ngitian nyo. Baka yung iba dyan, galing sa pagod, galing sa gera. Amen. Ngitian nyo po yung bawat isa. Come on. Thank you, Jesus. Minsan pa, let's shout, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. So, manalangin tayo ngayon. Let's pray, Lord. Salamat po. Lord, we are excited sa gagawin niyo po ngayong pong hapon na to. Give us a cheerful heart. Give us, Lord, the attitude of gratitude. Itong araw na to, we will appreciate, Lord, your goodness. I-appreciate namin yung message nyo. I-appreciate namin, Lord, lahat ng mga taong tatayo at magdilingkod sa inyo. We will appreciate the worship. We will appreciate, God, everything that you will do, everything that you will install in our hearts. We will be sensitive and we will listen, Lord, to your still small voice. Lord, we want more of you, more of your presence and less of us. Lord, thank you for your grace. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, thank you for your love, for your mercy, for your faithfulness. And so that's why, God, kami po ay masigla na magpupuri, sasayaw, at sasamba po sa inyo. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you power and praise. Every people of God shout, Amen! Hallelujah! Purihin nating Panginoon. Lahat na may pusong mapagpasalamat ay sumigaw ng Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon! Tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay tayo magpasalamat sa Kanya. Lahat na may na-receive na pagpapala, tayong anak, na lahat ay kinabagay ng ating Diyos na buhay, tayo magpasalamat. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Aking mamasdan, manawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo tina. Di ko kayang isipin, di ko kayang isipin, hindi ko kaya sinabi ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalang. Ikaw, Jesus! Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo papababa. Di ko kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, oh, oh. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan bawitin natin kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Kung may pagsubok man o kagipitan,
Ikaw, Jesus, Ikaw ay sasa. aking sandigan, hindi mo ko pababayan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sutangin ang pag-ibig mo, pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat! Oh Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling. Minsan pa, salamat, salamat. Oh, salamat, salamat. Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Umawit tayo na may kagalakan. Oo, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang aming kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan, O Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili, ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila kailanman di mahihigitan ang ngalan mo at kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alina. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig ko ay hahanap sa templo mong banal. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Sa kataas-taasan, puri ka, O Diyos. Kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka! Dakila kailanman di mahihigitan ang ngalan mo, ang kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alika. O Diyos na langit ko'y dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan ang ngalan mo, ang kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Oh, maghari ka. Sambahin ang alam mo, Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sundin ang loob mo,
dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Dakila at kailanmay di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na lang ko'y dakila ka, O Diyos! Dakila at kailanmay di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na lang ko'y magharika. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kalwalhatian at kalwalhatian. Sundin ang loob mo sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila kailan may di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y magharika. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay, sa aming puso, O Panginoon. Sige po, patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming pagsambat pasasalamat. Kaya, Panginoon, sa mga oras na to, kami lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Oh Diyos, sa iyo lahat ng pagsamba luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Kung ano man sa sandali, ito'y
Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Minsan pa, awitin natin ng buong puso. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Diyos, maghari ka. Salamat. Minsan pa awitin natin na parang isang panalangin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Oh, Jesus, maghari ka. Minsan pa, awitin natin ang buong puso. Tunay na pagsamba. Pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang inalahad.
sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba. O aming Ama. Sa uling pagkakataon, awitin natin. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba. O aming Ama. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Oh, Sa'yo, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri, ang pinakamataas sa pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo ng lahat. Talaga naman. Anyway, this Sunday is very special. Pwede bang ano kayo ng tatlong tao? Sabi mo, nako, magkakita ka. Come on. Amen. Praise God. So, ngayong pong oras na to ay ipapakilala ko sa inyo. Nako, first time natin siyang biro lang po. Napaka-espesyal ng araw na to dahil sa tagal po ng panahon, alam nyo, ang Journey Church Philippines, wala po tayong bishop. Pero this year, tayo po ay pinagpala ng Diyos sa pinakaunang pagkakataon. Fresh na fresh. Talagang nagliliyab dahil meron na po tayong bishop, one of our apostolic fathers. Tawagin po natin ang ating speaker, Bishop Dennis Ogalesco, BDO. Tatay Bishop, ang asawa niya po ay sa BPI. So, Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung malakas na palakpak. Nako. Okay. Kayo po ba'y kumain na? Hapon na ngayon. Okay, bigyan natin itaas natin dalawang kamay natin at palakpakan lang natin ang ating, come on, the best clap offering to our God. Amen. Can we shout hallelujah? Amen. No, it's good to be in the house of the Lord. At dahil nandito tayo mga kapatid, we believe na nandito po ang Diyos natin. Amen po ba? At alam nyo, hindi po kayo uuwi nang hindi po kayo hinihipo ng Panginoon. Amen po ba? No? Sino po sa inyo dito ang handa to receive from the Lord? Okay? Praise God, no? Let's come to the Lord with an open heart, no? Tayo po muna'y manalangin sa oras na ito. Aming Diyos, salamat po. Muli kami nagkasama-sama, Panginoon, sa gawain mo na kung saan, Lord God, nandito ang iyong banal na presensya. At alam ko, Panginoon, nahihipuin mo kaming lahat. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang kikilos at gagalaw. Lord God, gamitin niyo lang po ang iyong abang lingkod para sa iyong kapurihan lamang. Walang ibang pangalang maitataas kundi ikaw lamang. Lord, I declare that you will surround this place, O God, with your presence, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, ikaw po ang aming tagumpay. Marami pong salamat, aming Diyos. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Okay? Ang theme ninyo for this month of April, ito po yung title, no? The Beauty of God's Will. Pwede ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go. The Beauty of God's Will. Okay? Totoo naman talaga na maganda po yung kalooban ng Diyos. Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo, no? Okay, yan po ay isa sa mga nilikha ng Panginoon at isa po siya sa mga magagandang nilalang ng ating Panginoon. Amen, no? Alam nyo, in the eyes of God, wala pong pangit. Okay? Alright? Amen po ba, mga kapatid, no? Okay? Habang tinitingnan ka ng Panginoon, ang nakikita niya yung kanyang kaluwalhatian. Amen po ba, no? Kaya po please, wag mong sasabihin sa sarili mo na pangit ka. Okay? Wag mo na lang ipagsisigawan, okay? No?
Pag, pag nandun ka sa kwarto mo at tinititigan mo yung sarili mo, sabi mo, ang gwapo mo talaga. Okay? Di ba? Ang ganda mo because you are the creator of our God. O creation of our God, no? Okay. Pwede ba? Abot. Okay. Wait lang. Okay. Malayo. Hindi abot. Sundan na lang ako siguro. Okay? Alright. Sabi po ng Ecclesiastes, okay, chapter 3, verse 11. Okay, sabay-sabay tayong magbasa. Ay, nasa na? Okay, wait lang po. Naglalag. Okay. Hindi pa yan. Alright, okay. Pwede pa tayo magbasa. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Let's read together. He made everything beautiful in its time. He also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ito po mga kapatid, statement na ito ay isang conclusion. Okay? Kasi merong time and season sa buhay po ng isang tao. And this is the conclusion of God in everything that is happening to us. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ngayong oras na ito, iba-iba ang ating pinagdaraanan. Tama? No? Meron sa atin dito, mga kapatid, na masaya. Okay? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Alright? No? Yung bang kasiyahan niya, hindi po natin maitago. Di ba? Pero meron naman diyang umingiti, pero hindi talaga ngiti. No? Okay? Ngitian nyo nga yung katabi nyo. Di ba? Ngiting aso. Napipilitan lang. Okay? Kasi ayon sa gusto natin, hindi lahat pare-parehas. Tama po ba? No? Minsan nga may isang Sabado, mga kapatid, na ang assignment ko po ay 5 event po yung pupuntahan ko. No? Sa umaga, magba-Bible study ako, magde-dedicate ako ng bahay, tapos child dedication, tapos wedding, okay, no? Tapos then, isa, birthday party. Tapos yung panghuli, usually huli po yan eh. Ano po yung huli? Ha? Ano po yung panghuli? Funeral service. Okay, panghuli po lagi yan. Okay? You know, 5 okasyon, di ba? Iba-ibang emosyon. Pero sa lahat ng iyon, mga kapatid, ang pinakamahalaga doon, nandun ang Diyos. Amen ba? Okay? So, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano man ang pinagdaraanan mo, hindi man parehas doon sa iba. Okay? Yung iba pinagpapala, pero ikaw medyo sagad ka ngayon. Yung iba naman, mga kapatid, sinasagot ang panalangin, yung iba hindi. Pero sa lahat ng yan, ang gusto kong makita ninyo, nandun po ang Diyos. And that is why everything becomes beautiful, not because of what we see, but because of the presence of God. Amen po ba? Basta nandoon ang Panginoon, lahat ng bagay ay magiging maganda. Can I hear amen? Di ba? Kasi sabi dito, He made all things beautiful in its time. Ngayon gusto kong tingnan natin, mga kapatid, no? Sabi po dito sa naunang verse, mula po sa verse 1 hanggang verse 8, ipinakita po dito yung different time and season na nararanasan po ng tao. Imagine nyo po, sabi po dyan, there is a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw away stones and a time to gather stones. A time to tear and a time to sow. A time to keep silence and a time to speak. Kung papansinin niyo po dyan, mga kapatid, no? Minsan sa mata natin, tsaka sa isip natin at puso natin, minsan meron tayong mga nakaset na yun lang ang gusto nating tanggapin. For example, okay? Kaya nga po yung topic nyo, the beauty of God's will. Kasi titingnan natin dito, halimbawa ang isang tao namatay, hindi po ba siya kalooban ni Lord? Is there beauty out of death? Kasi sa atin, hindi natin tanggap minsan yung namatay. Bakit siya namatay?
Lord, bakit mo kinuha? Pero in the eyes of God, it is beautiful. Naintindihan niyo po ba? Okay? Minsan ayaw nating umiyak. Gusto natin tumatawa lang tayo, masaya lang tayo. Kasi minsan yung eyes natin, yung heart natin, nakaset lang tayo, puro dun sa celebration. Alam niyo ba mga kapatid, yung mourning is also a gift of God. Yung sadness is also a gift of God. Pero ang gusto lang natin, puro happiness lang. Di ba? Pero alam niyo ba, yung sadness is also a gift. Gusto natin ng healing, pero araw natin ng pain. Alam niyo ba, yung pain is also a gift? Hello? Sino dito mga kapatid yung nasasaktan pa? Ay, mga robot na ho ba kayo? Sino dito yung mga nasasaktan? Okay? Sino yung mga umiiyak? O, di ba? Praise God, taong-tao po kayo mga kapatid. Di ba? Pero tayo po, dinidesign natin at pinipili lang natin, mga kapatid, kung ano yung maganda. Kung ano lang yung makakapagpasaya sa atin. Kaya pansin niyo, pag umuulan, ang daming nalikhang kanta tungkol sa ulan. Di ba? Kasi nandun yung puso mo eh. Tama po ba? Sino dito pag umuulan, nalulungkot? Di ba yung tipong nandun ka sa kwarto, tapos umuulan, tumingin ka sa bintana, no? Tapos umiiyak ka na. Di ba? Sa Korea po, mga kapatid, di ba, mayroong 4 seasons, no? Lalong-lalo na, mga kapatid, ano? Kapag ka nag-iiba na yung kulay ng mga puno, yung mga dahon, no? Di ba, anak ko, paborito ng mga Pinoy yan. Di ba? Sakura, yan, ganon. Okay? Yung bang nagpapapicture tayo, okay? Dito din naman may mga dahon na nagiging orange, pero walang nagpapapicture. Okay? Pero sa Korea, sa Japan, makakita lang ng puno, uy, picture. Okay? Di ba? Alam mo, meron isang estudyante, mga kapatid, no? Sabi niya, why are people so happy about those leaves changing colors? Okay. Kasi sabi nung teacher, kasi it's beautiful in the eyes, it's colorful. Alam mo, sabi nung bata, sabi niya, but mom, the trees are dying. The trees are dying. Okay? Yun yung totoo. Di ba kung makakapagsalita lang yung puno, di ba? Ano, sabi ng puno, ang sasaya nyo, ha? Mga matay na kami. Di ba? Bakit ko sinasabi to, mga kapatid? It was the conclusion in the Word of God that whatever time and season that you are in right now, when God is in the center, it becomes beautiful. Amen po ba? Huwag lang natin tatanggapin yung pangit, ay yung maganda, minsan kasama din yung pangit. Amen? Alam ni Pastor Alexis, no? Di ba? Ni Joy, okay. Dati, nasaktan din ako eh. Nagmahal, nasaktan, iniwan. Di ba? Ganun. Di ba? Pero dahil doon, may dumating na maganda. Wow. Nakita mo? Di ba? Okay. Ganun lang naman yung buhay eh. Amen po ba mga kapatid? No? Talagang kasama sa kwento, kasama sa picture, mga kapatid, ng puzzle ng buhay natin, na may mga bagay talaga, mga kapatid, na minsan, ano po, no? Parang blurred. Alam niyo yung isang bahay, pag iisang kulay, boring. Tama po ba? Pero life becomes colorful. Kaya sabi po ni James, no, sa James chapter 1 verse 2, sabi niya, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Okay? Ang ibig sabihin po ng trials doon, mga kapatid, ibig sabihin daw po noon, it adds colors to our life. Kaya nauso mga kapatid yung, di ba, yung makulay ang buhay. Di ba? Sino dito yung makulay ang buhay? No? Yung ang dami mong kwento. Tama, no? Ako, makulay ang buhay ko eh. Okay? Si Mrs., no? Papagas po kami. Tapos, pag nagpagas ako, magbibigay ako ng tip sa gasoline boy. Sasabihin po nung aking father-in-law, ba't ka nagbibigay? Hindi mo naman kilala yan. Kasi po, naging gasoline boy ako eh. So, kumakain kami sa restaurant, magtitip ako. Sasabihin ni Papa, huwag ka na magbigay, hindi ka naman kilala niyan eh. Okay? Pero magtitip ako kasi naging waiter po ako eh.
Ngayon may kumakatok sa sasakyan, pulube. No? Binigyan ko. Okay, sabi. Okay, ang point ko mga kapatid, alright? Dahil doon sa nangyari sa'yo, yang ka. Amen? Kung ano ka ngayon, mga kapatid, gumanda ka, narating mo yung buhay na yan because of those experiences that you have. Amen po ba? At alam nyo, mas na-appreciate natin yung beauty of God in spite of dark, di ba, and ugly circumstances in our life. Amen po ba mga kapatid? No? Kaya palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. Di ba? Kaya sinabi niya, He has made everything beautiful in its time. Alam niyo ba, meron pong talata, sabi po ni David, a broken spirit and a contrite heart, the Lord will not despise. May tanong ako sa inyo, sino dito mga kapatid yung pag umiiyak, cute? Hindi, sige. Meron ba? Hindi mo alam yun. Di ba? Meron sa inyo dito, umiiyak ka mga kapatid, pero pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo. Hello? Tama? Alam mo kung bakit? Tuwan-tuwa sila sa'yo kasi ang cute mo umiyak. Amen? Di ba? May mga ganun po eh. Di ba? Sino dito yung may mga pamangkin na paboritong paiyakin nung kapatid mo? Di ba? Kasi yung baby habang umiiyak, nakukyutan ka. Amen? Di ba? Kaya lalo mong pinanggigigilan, lalo mong inaasar. Bakit? Kasi ang cute niya umiyak. Alam niyo po ba mga kapatid, there are times na umiiyak tayo, no? Hindi po yung maarting iyak, no? Kasi alam niyo, minsan may mga social na iyak. Na, di ba, praise and worship, no? Di ba, yung ganito yan eh. Yung mga, alam mo, ganito yung mga social na iyak. Di ba? Okay. Lord, Lord. Cute mo yak eh. No? Pero alam mo yung basag na basag? Anong pakialam yan? Kahit ano, tumulo. Tama? Pero alam niyo, habang tinitignan siya ni Lord, anak, sige, umiyak ka lang. Ang cute mo, anak. Alam niyo kung bakit? Kasi doon ka nagiging totoo. Di ba? Wala kang nililihim. Kumbaga, tinotodo mo na, umiiyak ka. Yes, you seem to be at the deepest moment of your life, but in the eyes of God who created you, it was a very beautiful thing. Doon ka nagiging maganda sa paningin niya. Bakit? Nagiging real ka, nagiging true ka. Amen po ba? No? Kaya ang tanong dyan, how did it become beautiful? Okay? Bakit po? Tingnan niyo po itong number na ito. Ano yung nakikita nyo? Okay? Number 3. Pero alam niyo po ba, kasi nasa side tayo na nakikita natin yung number 3. Pero tingnan niyo po yung other side. Okay? Yan yung side natin, number 3. Pero tingnan niyo yung other side. It's letter M. Tama? Okay? Tingnan niyo yung other side. It's letter W. Tingnan natin yung isang other side. That's letter E. Now, yung nagsabi pa ng letter M yan, sasabihin nung nagsabi ng number 3 yan, you're wrong. Pwede ba? Yung nagsabi ng letter W yan o letter E yan, at pinag-ini-insist mo, no, that's letter M. Parehas tayong tama. Magkaiba lang tayo ng posisyon. Amen? Kaya di ba minsan may nagsasalita, Pastor, di mo naiintindihan itong pinagdadaanan ko eh. Tama ka. Hindi ko naman kinakailangan daanan yung dadaanan mo para maintindihan kita. Tama po ba? No? Alam mo, sa iba yan, ano tingin nyo dyan? Okay? Sa mga nagugutom, McDonald's yan, mga kapatid. Tama, gutom ka na eh. Okay? You see, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kaya itong sinasabi nating beauty of God's will, no?
Ayokong dalhin lang kayo mga kapatid doon sa good side. Now when you are at the center of God's will, it was beautiful. Actually, sometimes it's not beautiful. Pero hindi ibig sabihin wala ka sa center of God's will. Intindihan po ba natin? Kaya po yung topic ko po ngayon mga kapatid is the lens of God's will. Okay, sabihin nyo nga po, lens of God's will. Okay. Anong sabi po ng Isaiah 55 verse 8 to 9? Basahin natin sa malakas. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay? Pakita natin yung topic ko, nauna ako. The lens of God's will. Minsan, nagiging marunong pa tayo sa Diyos. Tama? No? Ulitin ko, hindi masamang magtampo kay Lord. Actually, gustong-gusto ng Panginoon na nag-o-open ka sa Kanya. Lord, masama ang loob ko sa iyo. Read the prophets. Si Jeremiah nga nagalit kay Lord eh. Sabi niya, Lord, niloko mo ako eh. Lord, dinaya mo ako eh. Tandaan niyo, ang Diyos hindi tao para hindi ka maintindihan. Pero minsan, nilalagay natin siya sa pangtaong kaalaman at pangunawa. Hindi. Kayang-kaya kang unawain ni Lord. Kahit na nagtatampo ka sa Kanya, kahit sinasabi mo, Lord, masama ang loob ko sa iyo. Pwede yun. Nung na-hospital po yung mother ko, 46 days siya sa hospital. Pero ang pinakamabigat yung 10 buwan. No? Na nakadilat siya, pero hindi mo alam kung nakikita ka. Nag-baby big pero hindi nagsasalita. Noong mga unang buwan, alam nyo, ang lakas ko mag-pray. Pagdating ko sa kwarto, in the name of Jesus, I declare healing. Ma, you are healed. Pero lumipas yun. Minsan pag dumarating ako sa amin, humahagulgul na lang ako ng iyak. Kasi hindi ko na alam kung paano manalangin. Pero pag ang mind mo laging nandun ka sa healing, pero hindi mo nakikita yung proseso, no? Alam nyo, pagka gumalaw ang Panginoon, dun mo ma-appreciate that God has not abandoned you, that even at this deepest moment of your life, God was also there. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. No? Praise God. Kaya ang hirap unawain. Walang tayo mga kapaypay, isang tao naging successful, hindi sa kalooban ni Lord, pero pag hindi successful, hindi kalooban ni Lord. Halimbawa, mayroong 2 team, no? Basketball. Yung isa Christian, no? Nagpe-pray sila, anong prayer nila? Manalo, of course. Yung kabilang team, Christian din eh. Okay? Ang prayer din nila, Lord! Di ba? May verse pa yun. The victory is ours, says the Lord. Di ba? The battle is the Lord's, not yours. Di ba? Pangahawakan mo, parehas na nanalangin manalo eh. Now, paano pag natalo yung isa? Hindi ba kalooban ni Lord? Nakita niyo po? Kaya alam niyo, ang kailangan natin, makita natin, gagamit tayo ng lente. Saan po ginagamit yung lente? To see clearer. Amen? 2 lang po ito mga kapatid, ano? Kasi hindi natin kayang itake lahat. Okay? Sabi nga po, beauty is in the eye of the beholder. Okay? Andito pala yung nag-iisang asawa ko, no? Ayan, si Pastora, taga BPI, yung mga gustong mag-open ng ano. Sa paningin ko, siya ang pinakamagandang babae. Wow, di ba? Okay. At sa paningin niya, ako ang pinakagwapo. Okay.
Dinagdag ko lang yun. Okay. Ano, wag na kayo mag-object. Totoo yan eh. Kinakailangan makilala natin si Lord the way how He looks at you. Dati alam niyo mga kapatid, no? Many times habang lumalaki ako dahil sa bagsak yung aking self-esteem, napaka-low ng self-esteem ko, ang hina ng tiwala ko sa sarili ko, full of insecurities. Dahil lumalaki ako mga kapatid sa hirap, sa squatter, no? Tapos payat, sobrang itim, no? Ang tingin ko pangit ako. Lumalaki ako. Pangit ako. Mahirap kami. Okay? At dahil sa kahirapan, maraming beses na nagtangka rin ako magpakamatay. Totoo yun. Buti na lang, hindi natuloy. Alam nyo, kasi nando ka sa sitwasyon, ang nakikita mo mga kapatid, yung mga pangit. Pero alam nyo, nung na-born again ako, nung April 23, 1990, I begin to read the Bible. I discover how much God loves me. And the Lord looked at me as the apple of His eye. Lord, ganun pala ako kahalaga. Alam mo, lahat ng fears ko, lahat ng anxiety ko, mga kapatid, I was liberated by God. I was freed by the Lord. Kasi, hindi pala ako kulang. In the eyes of God, I was made beautiful in His eyes. And that satisfies me and gives me security. Amen po ba? No? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Number 1, to see the lens of God's will. Number 1, when we begin to understand God's purpose. Kinakailangan hanapin mo kagad. Kasi ito yung sasagot, mga kapatid, sa lahat ng whys mo. Di ba? Minsan ang dami nating whys. Why, Lord? Why, Lord? Ito yung sasagot sa mga what, where, and how natin. Siguro meron sa inyo dito, marami ka pa rin questions. Pero alam nyo, pag naintindihan mo na yung purpose, gumagaan. Life becomes easy. Even when you go to trials, ang gaan lang dalin. Amen? No? Tingnan mo yung katabi mo. Ang iba dyan, maraming utang. Diba? Okay? No? Pero pangiti-ngiti lang. Tama? Totoo yun, may mga bills kang babayaran. Pero dahil alam mo na hindi ka nag-iisa, at naiintindihan mo, mga kapatid, yung purpose ng Diyos, yung pagpasan mo, hindi ganun kabigat. Amen po ba, mga kapatid? No? We need to understand the purpose of God. Huwag kagad tayo magre-react. Minsan ang balik agad natin kay Lord, tinatanong natin siya, Lord, bakit ka ganon? Yung pala may purpose lang si Lord. Amen. No? Look at this, no? Si Jesus, when He came down on earth, sabi niya, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Si Jesus, alam na kagad niya yung purpose niya. Now, look at me mga kapatid. No? Maraming tao ngayon, hindi nila alam ano yung purpose nila, bakit sila nabubuhay. Ikaw ba natanong mo na ba yun? What is your purpose? Ba't ka nabubuhay? Alam niyo, kapag ganyan tayo, hindi natin alam yung purpose ng ating buhay, mapapagod tayo. Di ba? Pag nagtatrabaho ka, at ginagawa lang mo yung trabaho mo para sa pera lang, doon ka magsisimulang ma-burn out. Doon ka magsisimulang mapagod. Doon ka magsisimulang mag-quit. Pero kapag alam mo yung purpose mo, kahit nahihirapan ka, it becomes easy. Amen. It becomes simple. Kasi you know your purpose. Amen po ba, mga kapatid, no? Look at this picture. Si Jesus Christ, hanging on the cross, He was crucified. Alam niyo ba, during that time, the cross was
In ancient time, crucifixion is indeed the most shameful, degrading, and wretched form of punishment. Yet, Jesus was willing to die for you and for me. Amen po ba? No? At alam niyo mga kapatid, nandun siya because He knew that that is the will of God for Him. Hello? Although may mga message po ngayon about prosperity, naibe-bless tayo ni Lord. Pero when you look at the Bible, yung mga apostol ng Panginoon, hindi yumaman eh. Namatay po silang lahat, martir. Intindihan nyo? Kaya kung naghihirap yung isang tao, hindi ibig sabihin nun, wala siya sa kalooban ni Lord. Intindihan nyo po? At hindi na naman ibig sabihin na yumaman ang isang tao, nasa kalooban siya ni Lord. Hindi. Kasi may mga mayayaman din na nawala sa Panginoon. Amen? Pero si Jesus Christ, hanging on the cross, He was actually at the center of God's will. Amen? Ano sabi niya? Luke 19:28-30. Later, knowing that everything has now been finished. Alam niya, yung nandun siya sa cross, mga kapatid, is actually, the scripture was fulfilled. Amen. Di ba? Sabi niya doon, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. When He had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Alam niyo ba si Jesus Christ, He doesn't live long. 33 and a half years lang nabuhay si Lord. Ilan taon ka na, Pastor Alexis? Tingnan mo. Mas mapalag ka kay Jesus. Diba? Kasi si Jesus namatay na 33 and a half years lang eh. Pero ang prayer natin lagi, humaba buhay. Di ba? Tama? Kaya minsan pagka namatay ng maaga, hindi natin matanggap. Alam niyo ba, the most important thing about that is when you fulfill your mission. Kasi nung nakapako si Jesus sa cross of Calvary, nung sinigaw niya yung tetelestai, ang ibig sabihin po nun, mission accomplished. It was a term used in an army, in the military, na kapag ang isang sundalo ay binigyan ng mission assignment at umalis, he went to the mission field, at napulfill niya yung assignment niya, babalik siya sa kanyang commanding officer at magre-report siya, sasabihin niya, tetelestai, ang ibig sabihin, mission accomplished. Jesus Christ hanging on the cross, and before He gave up His last breath, nagbigay po siya, mga kapatid, ng report sa kanyang ama, at ang sinabi niya, mission accomplished. It is done, Lord. Amen. Hindi lang siya namatay, natapos niya yung mission niya. Amen po ba? Kaya ikaw huwag kang mamamatay nang hindi mo pa natapos ang mission mo. Amen. Di ba? Sabi mo, hawakan mo kayo katabi mo, huwag ka lang makulit. Okay. Baka makonsumisyon si Lord. Okay. Baka mapauwi ka ng maaga na konsumisyon. Hindi natapos yung mission. Okay? Nakikita niyo po? Tanungin ko kayo, may beauty ba sa cross? Wala. Sabi ng Bible hindi ma-describe yung mukha ng Panginoon. Sa sobrang dami niya ng sugat. Hindi na makilala ang Panginoon, hirap na hirap ang Panginoon. There's no beauty at the cross. Alam mo kung saan lang po nagkaroon ng beauty? After the finished work of Christ, the cross becomes beautiful. Ngayon, hindi pa natin maintindihan kasi yung pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo, there's only time and season. Amen? Kaya mayroon time to weep and time to laugh. Amen? Yung mga umiiyak dyan, isang araw, sasaya ka din. Amen. Ang sarap pakinggan, di ba? Ito, kaya nyo bang tanggapin?
yung masaya ngayon, isang araw iiyak ka din. Hindi tayo makapag-amen. Di ba? Ang hirap kasi tagapin, pero parehas yun, kalooban ni Lord yun. Amen. Kasi sineset lang natin, mga kapatid, yung isip natin on the beauty of God's will, at ano ba yung description natin ng ganun? Mga kapatid, nung binigay mo na yung buhay mo kay Lord, He is now in control. Amen. Kaya hindi ibig sabihin, no? Dati no, may nagsabi pa sa akin, si pastor pa naman, bakit naghihirap siya ng ganyan? Ha? Nung naging pastor ba ako, yung ba nagbigay sa akin ng exemption? Hindi. Kahit si Jesus nga hindi exempted eh. Amen po ba mga kapatid? No? Kaya nga dapat maintindihan natin. Kasi the moment na naintindihan mo, it becomes clearer and clearer. Amen po ba? No? Palapakan natin ng ating Panginoon, di ba? Okay? Doon sa Hebrews chapter 11, verse 1, mababasa niyo po doon mga kapatid yung mga heroes of faith. Okay? Pakita natin yung heroes of faith. Okay? Alam niyo, binanggit po dyan sina Moses, sina David, hanggang doon sa mga disciples na pinugutan ng ulo, binalatan ng buhay. Dahil pinaglalaban nila yung kanilang pananampalataya, pinakain sa leon, ginawang lampara ni King Nero. Alam niyo ba mga kapatid, lahat po yan nanalangin. Ano panalangin nila? Iligtas mo kami. Pero lahat sila hindi naligtas. No? Ano sabi ng Bible? Hebrews 11:39, basahin natin. These were all commended for their faith. Yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Hindi naman tumigil si Lord eh. He had another plan. He had better plan. Amen po ba? Kaya huwag kang ma-discourage. Huwag kang malungkot, na-disappoint ka. Yung pinagpe-pray mo, hindi dumating. Yung plano mo, hindi nangyari. Because God knows something better for you. Amen. Palapakan natin si Lord. Di ba? Iniwan ka ng boyfriend mo, hayaan mo. Hindi siya nawalan. Amen ba? Di ba? May darating. Amen po ba? Di ba? Ngayon, hindi kasi natin alam yun eh. Pero mas alam ng Panginoon. Amen po ba? Okay? Sabihin mo nga, tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, something better is coming. Ayan. Amen ba? Di ba? Hindi nangyari. Bibigay ng Panginoon. Di ba? Minsan may business dealing ka, nakuha ng iba. Kaya mo, baka hindi talaga para sa'yo eh. May ibang darating. Amen po ba? Di ba? Minsan pag dumating yung walang hassle. Why? Kasi kalooban na ni Lord. Tingnan mo, nung nasaktan ka, doon ka natutong magmahal ng totoo. Amen? No? Doon ka natutong magpatawad. Kasi binago ni Lord yung puso mo eh. Amen po ba mga kapatid, no? Pangalawa, number 2 na tayo. When we fully surrender our will to God's will. Alam niyo, mahirap makipag-tug of war. Alam niyo yung tug of war? No? Di ba yung lubid, hawak-hawak mo? Imagine mo nakikipag-tug of war ka kay Lord. Di ba? Lord! Mahal ko talaga siya eh. Sabi ng Panginoon, ayoko sa Kanya. Di ba? Hirap nun. Di ba? Di ba, no? Hirap nun, Vincent, no? Di ba? Hirap. Di ba? kasi biglang tumalikod eh. Ang hirap eh, no? Di ba? Nakikipaglabang ka sa kalooban ng Diyos.
Di ba? Lord, baka pwede naman. Di ba? Meron daw pong dalawang young people, nagpunta sa prayer mountain. No? Ngayon, yung babae punta sa prayer mountain, sinundan nung may crush sa kanya. Yung lalaki. Okay? Ngayon, pumasok sila sa prayer cell, di magkatabi, no? Okay. Yung prayer nung lalaki, kasi gustong-gusto niya yung babae. Sabi niya, marry me, marry me, marry me. Okay, okay, nagtatang sa'yo, marry me, marry me. Okay, yung prayer naman ng babae, celibacy, celibacy. Okay. Alam niyo, we all come to that point. Na minsan ini-insist natin yung gusto natin, pero alam mo ang bait ng Panginoon. Kasi kahit na bumigay tayo sa gusto natin at nagkamali tayo, when we repent, bibigay pa rin ni Lord yung best niya. Amen po ba? Kaya lang minsan nasasaktan tayo. Di ba? Tingnan nyo nga yung kamay ng katabi nyo, baka sugatan na. Di ba? Kasi kakahila. Di ba? No Lord. Alam nyo mga kapatid, no? Sabi dito, when you learn to submit everything to God, you become at peace with Him. Napansin nyo po, tayo mga tao, we try to control our life. Kaya maraming tao hindi masaya. Imagine mo may pera na, they have everything, hindi pa rin masaya. Why? Kasi they are burdened with so many things. Hindi po totoo na kapag nasa iyo na ang lahat, magiging masaya ka. It is a matter of your heart. At alam niyo, we try to control everything in our life. Meron sa atin dito, mga kapatid, pagod ka na para kontrolin ang isang tao. What do I mean? Pinipilit mong baguhin yung asawa mo on your own ways. Pinipilit mong baguhin yung anak mo in your own ways. Kaya ka nasasaktan pag hindi ka nila sinusunod. Kasi you're trying to control them for your own sake. Pero subukan mo mga kapatid, na ibigay ni sila kay Lord. I remember yung father ko, kasi manginginom yung tatay ko. Pero isang madaling araw na ang father ko, lasing, tas kumakanta ng paborito nilang kanta ni mama. Eh ngayon mga kapitbahay sumisigaw, "Hoy, magpatulog naman kayo." Okay. Yung instance na yon, doon sa ilalim ng hagdan namin, lumuhod po ako doon. Pray ako. Sabi ko, Lord, mahal ko ang tatay ko, pero alam ko, Lord, mas mahal mo ang tatay ko. Sabi ko, Panginoon, ikaw po ang magbago sa kanya. Baguhin mo ang tatay ko. Ibinibigay ko na siya sa'yo. That is exactly my prayer. Lord, binibigay ko na siya sa'yo. Kinabukasan, ang father ko nasa trabaho kasi nagluluto po yun. Chef po ang father ko. Kaya lang on the side, umiinom po ng gin. Ginebra San Miguel. So habang nagluluto, syumat siya. Pag inom niyang ganon, modesty aside, bumalik. Dugo. Yung father ko na ospital. At nalaman, ang father ko may cancer. No? Alam niyo, hindi dahil pinag-pray ko yung tatay ko, nagka-cancer siya. Pero binigay ko kasi kay Lord. Alam niyo ba, dahil doon, binisita ni Pastor Marlon, ni Pastor Jojo, ang tatay ko, na born again. Kahit nasa San Andres, Malati pa yung church namin, mula Karohatang, Valenzuela, nilalakbay pa ng tatay ko yon para makapag-church lang. Binigyan po siya ng ample amount ni Lord, 6 months, para makilala niya ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ikaw, huwag mo nang kontrolin. Alam mo, because you're sparing yourself peace. Peace of mind. Di ba? Peace of heart. Kasi masyado kang irritable sa ibang tao. Tama po ba? Nakakapagod mga kapatid yung lagi mong pinapagalitan yung asawa mo. Di ba? Yung anak mo. Hindi mo kayang baguhin yan.
Ang gawin mo, kapatid, ibigay mo na kay Lord. Okay? Hindi naman ibig sabihin mamatay na, mga kapatid. Okay? Bigay mo lang. Kasi hindi ikaw may control. Amen po ba? No? I remember po, meron po akong, yung bunso namin, si Pedro. Ngayon, pinag-aaral ko yun kasi napatay na yung tatay ko ng maaga. Ako nagpapaaral sa mga kapatid ko. Araw-araw, bibigyan ko ng baon, pamamalansya ko ng damit, bigyan ng baon. Yung pala hindi pumapasok. Okay. Ano mararamdaman nyo? No? Eto, may ko-confess ako ha. Youth pastor pa naman ako noon. No? Nabubugbog ko yung mga kapatid ko. Okay? Sasama ng loob. And there was a time, hindi po nakagraduate yung kapatid ko. 4th year na, gano'n na naman. Di syempre, bilang kapatid, nagagalit ka. Yung kapatid ko umiyak. Meron siyang sinabi that changed my life. Habang umiyak siya, sabi niya, Kuya Dens, sorry. Pinilit ko namang unawain yung mga subject ko, pero hindi ko talaga kaya. Wala talaga, hindi pumapasok sa isip ko. Sabi niya, sorry Kuya Dens, kasi hindi mo ko katulad. Alam mo yung words na yun? Para ako sinampal. You know why? All those years, I was trying my brothers to become like me. Eh, hindi naman kami parehas. Paano kung ito lang yung kaya niya? Kung higit pa dyan, mawawasak na siya. You see, sometimes we live in the expectations of other people and we expect others also to do the same to us. Pero kung hanggang doon na lang siya, tama po ba? Alam mo, pinakamagandang gawin? Take off your hands and let God move according to His will. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay. Kahit si Lord, do sa Luke chapter 39, verse 42, nahirapan ng Panginoon kasi alam niya yung pagdaraanan niya. Kaya nabanggit niya, mga kapatid, yung verse na yan. Sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. Alam niyo po, dumating pa nga po dyan, sa verse 44, he was in such agony, and he prayed so fervently that his sweat became like drops of blood falling on the ground. Kasi, ang tindi ho ng paglalaban sa puso niya. No? Yung sobrang stress, sobrang oppressed ng Panginoon, na yung pawis niya naging parang dugo. Si Lord na to. Nahirapan siya between what is His will and the will of His Father. Pero purihin ng Panginoon, nang ibabaw, yung pagsuko ng Panginoong Yesus sa kalooban ng Ama. Amen? Taas nyo nga po yung dalawang kamay nyo. Taas. Ayan, okay. Ano ibig sabihin yan? Hold up. Hindi. Okay. Kailan tayo nagtataas ng dalawang kamay? Hindi, kailan? Kailan? Di ba? When you have tried everything and still fallen short. Tama? Ang tao, hindi basta-basta sumusuko kay Lord. Basta may paraan. Basta meron pang pwedeng gawin, basta lulusot. Gagawin natin. We will be pushed to the limits. So that in the end of our clip, mga kapatid, at masiisip natin, wala na. Doon lang natin sinasabi, Lord, ikaw na bahala. Lord, suko na ako. Pero alam mo, bait-bait ng Panginoon. Kahit huli siya, uunahin ka pa rin niya.
Amen po ba? No? Hindi tayo sinukuan ng Panginoon. And the moment we put everything in the hands of God, napapansin niyo po, doon gumagaan. Amen? Ngayon pong hapon na ito, suko mo na yung asawa mo kay Lord. Suko mo yung anak mo kay Lord. Suko mo yung trabaho mo. Leave it in the hands of God. Uuwi ka, kapatid, na ang gaan ng puso mo. Amen? Di ba? Pag nakita mo ulit yung asawa mo, pag uwi mo, Lord, ikaw na bahala sa kanya. Amen po ba, mga kapatid, no? Okay? Kaya po nung si Jesus po nasa cross, sabi niya doon, no, sa verse 46, Then Jesus calling out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. It becomes easy. Amen po. Diba? Alam niyo kung bakit? Jesus died empty. Binuhos niya lahat. Wala siyang tinira. Don't die full. Alam mo kung bakit ka binigyan ni Lord? Bakit ka binless ni Lord? To use it according to His purpose. Amen po ba? No? Alam niyo, tingnan niyo yung mga pulube, pag namatay, ang bilis, di ba? Ito yung mga pulube. No? Pag namatay, patay. Di ba? Yung mayayaman, ang tagal mamatay. Nakakita na kayong ganon? Nasa ICU. Di ba? No? Mamamatay na. Hindi pa. Okay. Alam mo kung bakit? Yung bahay ko. Yung kotse ko, hindi pa bayad. Ano? Ang dami mong iniisip. Tama po ba? Kasi you're focused on yourself. You're focused on your will. But not on the will of God. Alam mo, pinakamasarap na kamatayan when you know that you have fulfilled your purpose. Amen? Kasi alam mo, you satisfy God. You don't care about the things of this world. Tama po ba? Look at Stephen sa Acts 7:59. Stephen was the first martyr. Binabato po siya. Pero alam niyo po, sabi ni Stephen, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. And then he looked up to heaven, nakita niya bumukas ang langit, and he saw Jesus standing. Sabi niya, Father, sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. And then he died. The same thing, mga kapatid, when we surrender our will to Him. Tandaan mo, mas the best ang plano ni Lord kaysa sa plano mo sa buhay mo. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Anong sabi po ng Psalm 37 verse 4 to 5? Sa huli na tayo. Sabi ron, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Alam niyo bang ibig sabihin ng delighting? Natutuwa ka sa gusto ng Diyos. The heart of God becomes your heart. Amen. Kaya pala sabi doon, He will give the desires of your heart. Why? Because the heart of God becomes your heart. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid, whether you are in celebration and you are in mourning, you can be at the center of God's will. And that is beautiful. Amen. I will end in a story.
It's about an Olympic happened in Mexico in 1896. There was a man from Tanzania by the name John Stephen Aquari who was sent by his nation to run for a marathon. The marathon is about 36 miles. So mga 50 to 60 kilometers. No? At si John Stephen Aquari, number 1 po sa bansa nila. And his nation believed that he can won the Olympic. And he was very positive. Kaya nung nagsimula na po yung marathon, si John Stephen Aquari po ran passionately, ran positively. Ang saya niya, tumatakbo siya. Pero in the middle, natapilok po si John Aquari. Bumagsak po siya. Yung tuhod po niya, lumabas po yung buto. Sugat, blood is running, no? Doon sa kanyang tuhod. And at that time, he was not able to run properly. Hanggang makarating na po yung champion dun sa stadium. Pumasok po sa stadium yung champion, yung first, yung second, yung third, yung fourth. At yung buong stadium po na yung mga kapatid, nagkakaroon po ng malakas na palakpakan dahil dumating na po yung mga nanalo. Pumasok yung ibang mga atleta from different nations. Pagkatapos po nung nagkaroon ng awarding, in-award yung champion, in-award yung first, yung second, yung third. And at that time, when people is about to go, lalabas na yung iba, tahimik na. Biglang may pumasok doon sa stadium. Naiika-ika, hirap na hirap. Pero pagpapatuloy, someone from the crowd begin to clap. Hanggang sinundan ng isa. Hanggang sa lahat, doon sa buong stadium na yon, nagtayuan yung mga tao. And they were all shouting and cheering for John Stephen Aquari. Alam niyo yung palakpak ng mga tao, yung sigaw ng mga tao, hindi tumitigil until John Aquari reached the finish line. Kinabukasan, ang laman ng dyaryo, ang laman ng TV, lahat ng balita, is not the champion. Yung pinakahuli. Siya yung natalo na parang nanalo. One reporter asked him, sabi sa kanya, "What made you decided to finish the race?" Sabi ni John Aquari, "My nation doesn't send me 8,000 miles just to win. But my nation sent me to finish the race." Alam niyo ba mga magulang, mga kapatid, mga kabataan, we are not called to win. Because someone has already won the victory for you. Jesus Christ has won the victory so that you can live in victory today. Amen? Bakit ko sinasabi to? You might be here this afternoon, you think of yourself, you're a failure. You're here today, you're so tired in the expectation of other people. Mga kapatid, just look unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Sa Diyos tayo magkakaroon ng kapahingahan. Alam niyo ba?
when you are the center of God's will, you feel rested. You feel calm. You do not worry. Kaya ngayon pong hapon na ito, kapatid, give up. Surrender to the Lord. Huwag mo na ipilit. Isuko mo sa Panginoon. And let God do His way. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Awitin po natin yung inawit nyo kanina. Thank you, Lord God. Yung unang kinanta nyo, ano ba yun? Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Habang nagpe-prepare po yung worship team, nandito ka ngayong hapon na ito. This is not an accident that you are here. This is not an accident that you heard the message. God wants to give you rest. Rest for your soul. Rest for your spirit. Kapatid, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Yung mga kabigatan mo, yung mga pasanin mo, huwag mo nang iuwi yan. Lahat ng mga nagbibigay sa iyo, kapatid, ng anxiety, ng mga kabigatan, huwag mo nang iuwi. Surrender it to the Lord. Habang umawit po yung ating pong worship team, I will open the altar dito po sa harapan. I'm going to pray for you. Sa lahat sa inyo, kapatid, na pagod ka. Gusto mo ng kapahingahan sa iyong puso, sa iyong isipan. Bigay mo na sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, lapit po tayo dito sa altar. Thank you, Lord Jesus, oh God. Hallelujah, Jesus, Lord. Sige po, dito po tayo. Huwag po kayong mahiya. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Yes, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Sige po, dito po tayo. Yes, Lord God. Hallelujah. Sige po, alam ng Panginoon ang pinagdaraanan mo. Alam ng Panginoon, kapatid, ang iyong sitwasyon at kalagayan. Yes, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige po, itaas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Can I ask the pastors, mga board of elders, pwede po ba tayong lumapit dito sa harapan? Let us minister. The pastors, come on, let's minister. The board. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah. Sige po, mag-pray tayo sa kanila. Let's minister to them. Hallelujah.
Father God, we entrust to you everything, Lord. Pwede po ba natin itaas yung dalawa nating kamay ngayon? Father, as we lift up our hands, we acknowledge, Lord, that we own nothing in this world, Lord. We admit, Lord, wala po kaming pagmamayari, Ama. And Lord, as we are lifting up our hands today, Lord, this is a sign. We surrender, Lord. We surrender everything to you, Lord. And Father, as we are lifting up our hands, we are praying, God, to fill our hearts. Fill our hearts, Lord, with your love. Fill our hearts, oh God, with your peace, with your joy, Lord. Panginoon, pagharian niyo po ang buhay naming lahat. Lahat ng kabigatan, alisin niyo, Ama. Ibinibigay na po namin sa inyo. Thank you, Jesus. Father, we surrender our life to you, God. Have your way in us, Lord. Have your way in us. Tanggapin ninyo ang lahat, ang paghipo ng Panginoon. Uuwi ka, taglay-taglay ang agalakan at kapayapaan ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Meron sa atin dito, kapatid, pinagaling ka na ng Panginoon. Yung naging sakit mo is caused by emotional and mental illness. You are healed right now. You are healed right now. Lord, maraming salamat. We give you back all the glory, all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. God bless you. God bless you. Sa gusto pong, kung kailangan nyo po ng counseling, makakausap, no? Pwede nyo po kaming lapitan mamaya. God bless you. Amen. Oh, yeah. Trouble, afflictions, and pain. Oh, Lord, it will come my way. Earnestly, in the narrow path I walk. Take my hand and my feet unto the cross. I do submit, show me life everlasting. In the morning I ask of you. In the noon I seek only you. In the night I call to you. Your glory alone must stand. Father, not my will but yours be done. Though the cup is heavy, still I run in surrender. Your grace is enough in my weakness.